Napakasarap uminom ng mainit na tsaa sa ating hapon na pagsasamahan dito sa ating programang 20% ang programang puno ng puso para sa mga seniors at para sa ating lahat. So magandang araw, let us praise the Lord. Ayan, so sasamahan po tayo ngayong hapon ng ating makakasama sa pag-inom ng ating tsaa. At syempre, siya rin po ang ating makakakwentuhan. Walang iba kung hindi si Father Roy Decena. Magandang araw, Father Roy. Magandang araw, Ate Gay, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa para sa mga minamahal nating senior citizens. Ayan, so sasabayan nila tayo, Father, na ating pag-inom ng tsaa. Masarap. So, ang hindi ko alam kung sa seminary, Father, ay may tanim na rin kayong basil tea, yung mga dahon-dahon. Alam mo naman, yan ang fad ngayon. Tarragon, mga ganon, ano? Ako talaga, napaka-social mo naman. Mahirap itanim yung tarragon, pang kami, at saka pang green tea. So alam niyo, masarap yung kwentuhan natin kasi talagang sinasabayan natin ang kwentuhan natin ng pag-inom ng tsaa para sa ating mga viewers dyan. Eto na, November 1 na po tayo. So hindi tayo sanay na nasa TV, hindi tayo sanay na nasa online kasi pangkaraniwan, pag November 1, talagang sugod tayong lahat sa sementeryo. Mapamatanda, mapabata. Kaya yan po ang magiging tema natin nitong buong buwan ng November. Hindi lang po pang November 1, pero maraming salamat, Father Roy, ngayon pa lang at kami ay iyong sinamahan. Alam mo, napakalaking bagay na may isang pari na kami ay makakatuwang, ganitong nalulungkot kami pang November 1. Ba't ka naman nalulungkot pag November 1? Kasi sanay kami talaga, Father, for the past 40 years, nasa sementeryo, ako lagi ang in charge. Talaga, takot galore talaga yan, di ba? At saka yung mga bata, dyan sila gumugulong-gulong, pero pagka oras na para magdasal, kandila naman ang kinakalikot ng mga batang ito. So, part ito ng family tradition eh. Ikaw ba, Father, meron ka bang mga tradisyon sa pamilya pagka November 1, nung hindi ka pa pare? Oo. Kapag November 1, pumupunta kami doon sa Eternal Gardens, no? At doon kasi nakalibing yung lola at lolo namin na hindi naman direktang lolo at lola pero naging bahagi ng aming paghuhubog din. Kasi yung lola kong yun actually yung nagsabi sa mama ko on her deathbed. At I was 7 years old then. Sabi niya, magpapari ito. Wow, grabe. Kaya every year nung namatay yung lola ko na yon, pumupunta kami doon sa Eternal Gardens at nagiging iba ang patay, araw ng mga patay sa Pilipinas no. Reunion talaga, no. Kainan, kwentuhan, no, lahat ng mga karanasan. Kaya nakakamiss kasi 2 taon na nating hindi ito nagagawa na maraming pumupunta sa sementeryo. Tama po. So nakakatuwa naman yung kwento mo, Father, na 7 taong gulang ka pa lang, meron ng lola no, na nakakita na sa iyong mukha na ikaw balang araw ay magiging isang pare at tunay nga out of gratitude ang mga Pilipino nagre-reunion sa sementeryo dahil binabalikan natin ang mga masasayang pagkakataon na nakapiling pa natin sila. So Father, to introduce our series for the month of November, kasi serye-serye tayo kada buwan, nais kong basahin sa inyo ang isang tula. Excerpt lang naman ito, Father. I'm sure you're also familiar with this. Ang title ng ating tula ngayong hapon ay When Tomorrow Starts Without Me by David M. Romano. Basahin ko lang po ang ilang verses nito. When tomorrow starts without me, and I'm not here to see, if the sun should rise and find your eyes are filled with tears for me, I wish so much you wouldn't cry the way you did today, while thinking of the many things we didn't get to say. But when tomorrow starts without me, please try to understand
that an angel came and called my name and took me by the hand. So when tomorrow starts without me, don't think we're far apart. For every time you think of me, I'm right here in your heart. Yan po ang ating Maganda. pag-uusapan sa buong buwan ng November. Kaya ang tema po natin ay Saying Our Goodbyes series for November. So Father, ang ganda nung tula, excerpt lang yon pero ramdam mo. Kaya maganda nga na buhay pa. Ganito na dapat yung mga usapan no? Kung hindi pa dumating si COVID, hindi pa tayo magigising na tomorrow will not come for some of us. Totoo yan. Ang dami ng mga kaanak natin, kaibigan na kilala talaga natin na may mukha, may pangalan, malapit sa atin at lumisan na sa mundong ito. So Father, katulad ng nasabi ko kanina, ang mga kasamahan natin pag November 1, pre-pandemic, nakababad sa sementeryo. At marami sa kanila, may nakikita kami na inggit yung mga tao kasi pag may kasamang pare, yung pare nagbabasbas nung kanilang puntod, nung kanilang nicho. Father, ikaw, nagbabasbas ka talaga syempre nung mga puntod. Pero syempre hindi yung buong sementeryo. Oo, mahirap. Value niyang pagbabasbas na yan. Oo, naalala ko nga kapag nung naging pare na ako at pumunta ako doon unang beses na pumunta ako doon sa sementeryo ng lola ko, lahat ng mga kapitbahay na puntod ay nakatingin kasi siguro gulat na gulat sila na siguro may halong inggit yon na buti pa sila may paring magbabasbas sa patay nila. So bilang pasasalamat na din kasi naging kalakbay na rin sila tuwing November 1, idadamay ko po pati yung mga kapitbahay na mga puntod. Ang problema lang kapag nakita, baka hindi na ako makabalik doon sa aming puntod dahil ginamit ko na yung buong araw para magbasbas. Sa mga parokya po, every November 1 and November 2, natutuwa po ako dahil yung mga programa ng mga parish priests, especially if they have a cemetery to take care of, they would actually appoint or assign ministers to do the blessing. Kasi hindi naman po talaga kaya lahat yan ng pari. So ginagawang programa ng parokya na dinedelegate sa mga laiko, lay ministers yung pagbabasbas at kung maswerte kung may mga seminarista na nandoon, sila ang pinapapunta upang magbasbas. At ito po ay bahagi ng isang napakagandang sakramento natin, pagpapahalaga sa mga yumao. Kasi sila po ay naging bahagi ng ating buhay at ipinapaalala nito na kalakbay pa rin natin sila. Naging kalakbay natin sila dito sa lupa, sila rin ay naglalakbay, kasama pa rin natin, pero nasa kabilang buhay sila. At patuloy natin silang ginugunita sa pamamagitan ng pagpapadama ng pagmamahal sa kanila, paglilinis ng kanilang puntod, pagbisita sa kanila, pag-aalay ng bulaklak, at syempre yung paglalaan ng panalangin. Na nagtitiwala tayo, tinuturo ng ating pananampalataya, na sa pamamagitan ng panalangin natin, tinutulungan natin silang malinis yung kanilang kaluluwa at maging higit na handa para sa pagharap nila sa Panginoon. So Father, 2 points. Kasi meron talagang nakagawian ang lahat na sinusulat yung pangalan ng mga patay. Tapos diba may ritual din yan sa loob ng parokya na meron sila isang corner, tapos binabasbasan at sinasama sa lahat ng misa. Pangalawa, Father, buong buwan. Buong buwan ng November. Ayun. So, hindi lang pala November 1. Tapos, Father, pre-pandemic times, pagpupunta ng sementeryo, parang tama ba na November 1 to November 9, parang may indulgence po na nakalaan para sa mga magdadasal at bibisita sa sementeryo? Oo. Yun yung binibigay ng simbahan para mahikayat ang mga tao na talagang maglaan ng panahon at magdasal para sa kapayapaan ng kaluluwa ng mga yumao at ganoon din para sa ating sariling kaligtasan.
So Father, that's wonderful news kasi hindi na mahihirapan ang kalooban nitong ating mga viewers kasi alam mo naman, panahon ng pandemya, talagang ang ilan sa kanila hindi naman talaga nakapagluksa ng yung proper rights po ba talaga. At ngayon sinara naman ng October 29 to November 3. So meron pang mga araw pa lang nalalabi kung gusto natin yung indulgence. Pero sabi nga, ang mga patay ay lagi naman nating kapiling. So Father, dapat naman hindi talaga November 1 lang natin aalalahanin ng mga patay. So ano po ba yung mo pag ikaw ay nagbabasbas? Kasi alam na alam ko sa mga parokya kung kailan mamamatay na yung tao. Talagang maghahagilap talaga ng mga tao para katukin ang kura, para i-anoint at i-bless ang kanilang mga mahal sa buhay. Oo, sana nga hindi gano'n, umabot sa ganong yung parang crunch time na kung kailan naghihingalo, saka hihingi ng tulong sa pari para magbasbas, dinggin yung kumpisal. No, kasi ito siguro yung kagandahan nung sakit, nung pagtanda, yung panghihina ng katawan, parang binibigyan tayo ng panahon ng Panginoon para gawin yung nararapat bilang bahagi ng ating pamamaalam. The problem is, siguro hindi ko alam kung cultural ito, for us it is very difficult to say goodbye or to talk about things related to goodbye. Kaya pati yung pagdulog sa sakramento, na kailangang basbasan yung isang naghihingalo o kaya yung may sakit, hirap din tayong gawin kasi minsan pag-uusapan kapag dumating ang pari, no, nakita ng kapitbahay na may parating na pari, bakit kaya dumating si Father? Mamamatay na siguro. Yung mga ganun. Pero hindi po dapat po habang may sakit, hinihiling yung pagbabasbas ng pari sa pamamagitan ng sakramento ng anointing of the sick, hindi upang ipagdasal na yung kaluluwa mamamatay, kundi ipagdasal na nawa ay pagalingin ang taong ito at dahil sa kanyang pagkakasakit nahiwalay siya sa bayan ng Diyos, sa pamamagitan ng biyaya ng pagpapagaling ay makakabalik siyang muli doon sa magiging bahagi ng simbahan, makakapagsimba na siya ulit, makikibahagi siya sa mga gawain nito, magiging aktibo siya ulit. So hindi lamang po kaya bine-bless yung isang may sakit kasi mamamatay na. Ang unang pinagdarasal po natin ay physical healing. At kung halimbawa yung sitwasyon ay parang halimbawa mahina na po yung prognosis, talagang papunta na doon, nagde-deteriorate, isang layunin po ng sakramento ay maihanda yung mananampalataya sa kanyang paglisan at gayon din po yung mga nagmamahal sa kanya. So Father Roy, preferably, no, yun yung term, preferably, pag nagkasakit on the onset, yung bang buo pa ang isip, nakakasalita pa, maganda po at mainam kung may access naman talaga sa pare ay ma-anoint na po. At ang katanungan ko ay pagkakompleto pa siya ng faculties, ino-offer na rin po natin ang Sacrament of Reconciliation. Opo. Tama po. At isa yun sa talagang nagpapaganda doon sa karanasan ng sakramento. Kasi kadalasan po yung sa aking karanasan, isa yung sa mga nakakalimutan o kinakalimutan na sakramento ay yung pagbabalik loob. No? So napakaganda pong karanasan yon para sa isang pare. I am really humbled every time I get to listen to the confession of a sick person, especially dying at that. No, kasi talagang ang nararamdaman ko po yung pagyakap ng isang makabaging ama na talagang ang layunin ay maligtas yung kaluluwa nitong taong ito. Kaya he makes himself available through that sacrament. Tsaka Father, parang ano yun no? Parang last hurrah na. Kaya napakaganda na more than the cake, more than the flowers, no? So pag dumadalaw tayo sa mga may sakit, pre-pandemic times, di ba? Siguro mas maganda talaga ang baon natin yung panalangin na nawa ma-avail nitong taong ito yung last rites o yung sakramento na yon. Kasi pag wala na po sa wisyo, hindi na makakakumpisal. Tama po ba, Father? Opo. At yun po yung nakakalungkot na bahagi kasi alam naman natin ng mga nagdaang linggo o mga araw,
talagang nakakausap pa yung may sakit. Tapos hindi po natin alam kung anong pwedeng mangyari. Tapos biglang hindi na makapagsalita, no? Wala na yung gunita niya. Kaya nakakalungkot din po yun. Pero alam po ninyo, nagtitiwala din po tayo doon sa biyaya ng simbahan. Kasi alam din natin na maaaring hindi ito naihayag nung may sakit. Pero naniniwala ako na mayroong yung hangarin. No? There was the desire to really reconcile with God. It's just that maybe during that time ay may hiya, may takot, pero alam ko nandun yung desire na makipagbalikan, no, sa Panginoon. So Father, hindi lang naman matatanda ang namamatay. Kasi sigurado yung viewers natin sasabihin, ito hilig-hilig sa kamatayan. Hindi lang ho mga matatanda ang namamatay. Father, may mga babies din na namamatay. Kasi ito hong mga nakaraang panahon, ang dami na yung pinagdasan, may 2 months old na baby na COVID, may 1.5 month pa lang na COVID. So kahit babies. So Father, can we discuss yung emergency baptism? Kasi sabi mo nga kanina, may grasya talaga ang simbahan, may grasya ang Diyos. Pero pwede pong mangyari yon, di ba? In an instant, may nanganak na pamangkin sila siguro, sila nagdala sa ospital, pero nabawian ng buhay yung sanggol. What can we do about it? Hindi naman pwedeng karay-karayin mo yung pari na dali-dali, basbasan mo, binyagan mo yung bata. Opo, sa emergency baptism po, dahil yamang tayong lahat ay mga anak ng Diyos at mayroon tayong taglay na biyaya na bilang miyembro ng simbahan, kapag pagdating po sa emergency baptism, hindi po nangangailangan na pari po ang magbinyag. Pwede po itong laiko o sino mang nandoon. Basta po kailangan gamitin po yung tinatawag nating formula for baptism. Yung sinasabi ng pari kapag nagbibinyag, yung I baptize you, tapos sasabihin mo yung pangalan, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ito po ay yung kapag nanganganib, no? Labis na nanganganib ang buhay ng isang sanggol. No? Pero kapag po ang nangyari ay hindi po naagapan, at yumao po yung sanggol, hindi na po ito binibinyagan. Dapat po buhay po talaga bago mabinyagan. So Father, listening to your explanation, lalo ako nai-inlove sa ating inang simbahan kasi nakikita natin na on the onset of life hanggang sa pag-alis ng buhay sa atin at pagsasakabilang buhay, kumpleto po ng mga sakramento na nagpapaalala sa atin ng presensya ng Diyos. So Father, sa experience mo bilang pare, masasaya po yung mga panahon ng binyaga, ng kasalan, di ba? Pero mabigat din naman po yung parang kalahati ng mga sakramento tulad ng pagpapakumpisal at yung anointing of the sick. Ano po ba ang karanasan mo dyan, Father? Hindi ka ba nabibigatan pagka yung mga anointing of the sick? Would you rather just go to baptismal sacrament or as a priest, Father? Bilang pare naman po, Ate Gaines, yung pagiging pare ay mabigat talaga, no? Kasi iniatang sa iyo yung isang napakabigat na tungkulin bilang tagapag-ugnay ng bayan ng Diyos sa Kanya. At kami naman po ay mga tulay lamang ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pamumuno namin sa pagdiriwang ng mga sakramento. Totoo po yun, no? Masaya po yung binyag, no? Lalong-lalo na kapag nakakita ka ng mga cute na mga bata. No? Kaya every time I celebrate the sacrament, I always try to make it really solemn and beautiful, no? For them to really appreciate, no, the beauty of the sacraments, no, and the life of our worship life as a people of God. Pero yun nga po, pagdating na po doon sa anointing of the sick, yan, yung misa para sa patay, yung pagkukumpisal din, no? At siguro po doon mo talaga lubusang nararamdaman yung bigat ng tungkulin ng isang pari kasi bakit ba kami naging pari? No, una, ito ay pakikibahagi dun sa layunin ng Diyos na iligtas ang sangkatauhan, no? For the salvation of souls. And we make these sacraments available so that we can be instruments and conduit of that salvation.
mabigat yung pakikinig eh kasi sa kumpisal kasi alam mo ikaw mismo ay makasalanan din, no? Tapos sa pamamagitan nung pagbabasbas ng obispo, naging pari ka. At pero wala kang pinagkaiba sa ibang tao na makasalanan din. And yet because of that gift, I am now able to hear confessions and then absolve them of their sins, no? At alam mo niyo po, napakasarap yung pakiramdam na at yung makita yung mukha halimbawa ng isang penitent, nagbabago yung natanggalan ng tinik, natanggalan ng bigat ng loob, na maaaring matagal na niyang taglay-taglay at dala-dala sa kanyang puso. At sa tulong lamang ng isang sakramento, no, he was able to free himself, no, from that burden. Yun sa akin po ay nakakapangilabot, no, para sa isang pari at nakakamangha po. Ginagawang daluyan talaga ng Panginoon at tanda ng kanyang pagmamahal ang mga sakramento na ito. Maraming salamat, Father. Kami naman sa mga laiko, ito naman ho on our end. Pag makita namin nandiyan na ang pare, lalo na sa mga funeral masses, di ba? Kahit dun sa ospital, sa anointing pa lang, alam po ninyo, makita pa lang kayo, nasa elevator pa lang kayo, talagang nagbabago rin po talaga ang pananaw, ang disposisyon ng pamilyang maiiwanan. Ang laking bagay po na yung presensya ni Jesus ay tunay na nararanasan sa pamamagitan ninyo. Kaya kanina feel ko yung sinabi mo na mabigat talaga yung pagiging pare. Kasi bit-bit po ninyo whether you like it or not, whether consciously or not, pero ramdam naming mga laiko ang presensya ng Panginoon pag makikita namin kayo. Pero kanina po, sumagi din sa isip ko, sabi mo cultural yung sa pagsisay ng goodbye, hirap na hirap ang Pilipino. So I'm sure, Father, napapansin mo to. Kung merong gathering, tapos maghihiwa-hiwalay, parang mga 50%. Diba? Ang tawag ko dyan, ang daming stations. Totoo. Station 1, kitchen. Yes. No, magpaalam na sa mesa. Station 2, sala. Station 3, sa pinto. Magpapaalam pa yan sa pinto. Station 4, sa gate. No, Station 5 kung may sasakyan, no. Pagsakay ng sasakyan, hindi pa yung tapos. Ibababa pa yung yung bintana at magpapaalam. At hindi pa yung tapos. Magte-text pa yan pabalik, no, habang nasa daan. Alis na talaga kami. Maraming salamat. Totoo. So yun, tatawag pa yan pag buhay pa, ganyan na tayo mag-goodbye. Kaya pag kami namamatay, abay hindi mas matindi kasi last goodbye na yan. Father, hihiramin natin yung panahon na nag-goodbye din si St. Paul sa mga taga-Efeso. Hayaan niyo pong basahin ko, my dear viewers, ang nakasulat sa salita ng Diyos. Acts chapter 20 verses 36 to 38. Paul's farewell to Ephesus. When he had said these things, he knelt down and prayed with them all. And they all began to weep aloud and embraced Paul and repeatedly kissed him, grieving especially over the word which he had spoken, that they would not see his face again, and they were accompanying him to the ship. The word of the Lord. Thanks be to God. Father, no, talagang nasa Bible, yung grieving, nasa Bible yung weeping. So, need po ba natin yan? Yung may period of grieving, may period of weeping, tsaka saying goodbyes properly. Opo, kailangan po natin iyan. At bahagi po yan ng ating pagiging mga tao na in order to cope with a very important life-changing event, we have to follow some process. No? And sometimes the process would entail undergoing rituals. Yung grieving po ay kinakailangan kasi yung kamatayan po o yung pamamaalam ay isang hiwaga eh. Napakalaking bagay niyan na hindi natin lubusang maunawaan. Kaya, siyempre, ang dami nating tanong kapag biglang nawala ang isang tao. No? So, ang daming mga tanong na bumabagabag sa atin.
It shakes our grasp of the present and the future. Niyayanig nito yung paano na ako pagkatapos nito, ano nang mangyayari. Wala tayong mga sagot doon. Kaya kailangan natin ng mga proseso, ng mga rituals, ng mga gawain upang masabi natin na tayo ay natatanggap natin yung katotohanan na ito na wala na yung ating mahal sa buhay. And grieving is not a one-time event. No? Minsan iniisip natin, okay, maglalamay, magbuburol, ililibing, no? Tapos na. Hindi. For some people, grieving takes longer. No? And a lot of factors are to be considered. No? At the more you have loved this person, the more you have invested in this person, the more he has touched your life, I think the more difficult it is to say goodbye. And the process of grieving is longer. So Father, i-connect natin bilang Pilipino, palagay ko, sabi mo nga, it's not just a one-day affair, yung pag-grieve natin. Pero part na ng process yung grieving, yung mga paglalamay, pagluluksa, 9 days, 40 days. 40 days. So lahat po yan ay bahagi ng proseso na yon, Father, di ba? Kaya yan yung kagandahan. So hindi ito burden, hindi ito yung superstitious belief, kung hindi, bahagi po nung ritualizing at yung grieving process ng isang tao. Yung mga sinabi niyo po, yung 9 days, 40 days, 1 year, pababang luksa. These serve as parang marks or milestones in order to check also on us. Kumusta na ba ako after 9 days? Kumusta na ako after 40 days? How am I coping with the truth that my loved one is no longer here with me? No? At sabi nga nila, kailangan talaga ng panahon upang higit nating matanggap yung katotohanan, and time helps us to cope with that reality. So Father, sa mga pari po, nagkaroon din tayo ng karanasan nitong pandemya, hindi lang mga doktor, di ba? Parang last year kasi nakakashock na mga doktor mismo namamatay, nurses namamatay, pero kasabayan po nun ay mga pari. So kami po ay nakibahagi ng pakikiramay sa inyong seminaryo dahil ilan po sa inyong mga kaparian ay binawian ng buhay nitong panahon ng pandemya. So, kumusta naman po ang pinagdaanan mo bilang rektor ng Holy Apostles Senior Seminary at nagkasunod-sunod ang mga paring lumisan? Yung masakit po na bahagi doon ay yung hindi man lamang kami makapagtipon para mamaalam doon sa kapatid naming pari na namatay. No, kasi kami po ay isang national seminary. So yung mga graduates po namin ay nasa kanilang mga dioceses. At syempre, bagamat merong yung diocese naman, nandun yung mga kapatid na pari na makikiisa doon sa pamilya ng namatay na pari, makikipaglibing, maghahatid sa kanyang huling hantungan. Kami po ay bilang mga nandito sa malalayo, ay hindi man lang kami nakapunta doon sa lamay o sa libing. We just had to condole with the family and then offer mass wherever we are. Tapos ni-livestream po namin yung misa namin para doon sa mga yumao naming kapatid na pari. Pero ganun po kasi kapag may namatay na pari, hindi lang naman yung pamilya ang nagluluksa o yung diocese. Kapag may namamatay po na isang pari, ang buong sangkaparian po ay, kumbaga, we feel the pain, we feel the loss. Kasi kami po ay isang kapatiran ng mga pari. So maaaring hindi nga namin kakilala itong pari na ito dahil hindi namin siya nakasalamuha, nakaenkwentro. Pero whenever a priest dies, a part of us also dies. No? And we share the grief, the loneliness of the family, the bishop, and the diocese where that priest belongs. So Father, parang dyan nakikita ngayon yung hiwaga din ng mga reunion. Yung mga hindi mo akalain na yun na yung huling pagsasama sa
So pag nagkikiss goodbye sa isa't isa, kahit kapatiran pare sa inyong mga yakap sa isa't isa, hindi mo maiisip like Father Herwin, di ba? Bata pa naman yan. Hindi mo maiisip na yun na yung huling dalaw niya sa seminaryo. Natatandaan ko last year, Father, pinagmamalaki niyang nag-drop by pa siya sa seminaryo ninyo, and then a week Oo. after, pumanaw siya. Totoo yan, Ate Gaines, nagkausap kami talaga, no? At I think he stayed here for around 30 minutes before he finally said goodbye, that he had to go back to the diocese, no? Pero yun yung parang nakausap mo pa siya, buhay na buhay siya, nagkwekwentuhan kayo, binabaliktanawan ninyo yung formation, yung pagkakasama ninyo, tapos sa isang iglap, no, yun na. No, kaya napakaganda ng mga alumni homecoming. Napakaganda ng mga reunion. Napakaganda din, kahit hindi organized na mga pagtitipon, yung bigla lang magkikita, biglang magtatawagan, magkita naman tayo, mag-usap naman tayo. Talagang napakahalaga nun. Pero yun nga, isa sa mga inantala yun ng COVID, hindi tayo pwedeng magtipon, no? Because of fear that we might spread the virus because of that gathering, na nakakamiss. Pero napakahalaga ng mga pagtitipon na yun kasi hindi natin talaga alam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo. So Father, palagay ko kami ng mga nakikinig sa iyo ngayon, biglang kinilibutan, no? Parang all of a sudden na-realize namin na mahalaga pala na nag-goodbye tayo. Kahit hindi ka pa mamamatay, kaya pala tama yon na ang anak, pag-aalis ng bahay, hahalik muna sa magulang, hindi yung tatakas na lang na, sige na, goodbye, tapos ite-text na lang, umalis na ako, nasa kotse na ako. It dawned on me, ngayon na sinasabi mo lahat ito, Father, na importante pala, kahit sa isang meeting, kahit hindi ka i-acknowledge, pero di ba yung kumaway ka lang, yung kahit yun yung saying your goodbyes properly, Father, di ba? Hindi iintayin yung last minute na mamamatay, tsaka mag-goodbye ng tama. Itong mga maliliit na pamamaalam natin, yung katulad sinabi niya Ate Gaines, kapag papasok sa school, dapat yung bata nagpapaalam, ma, alis na po ako. Yes. O kaya yung asawa mo na papasok sa trabaho, Han, alis na ako. Ito po ay practice It is a rehearsal of the ultimate goodbye that we will have to do in our lives. Kaya dapat nagpa-practice ka unti-unti. No? Sinasanay mo yung sarili mo na dahil mahalaga ka sa mga taong ito, they deserve, no? They need to prepare themselves also. And one way of preparation is being able to say that goodbye, kahit mahirap. Kahit mahirap. No, kailangan po natin itong i-practice kasi there is one goodbye that we will not be able to avoid, and that goodbye happens in death. So, ang ganda, Father, nung sinabi mo, practice. Kailangan practicein na. So, Father, kami mga laiko, nagpa-practice na kami. Pagka melancholic yung mood, di ba, sasabihin sa asawa, o pag ako, nauna sa'yo, bla bla bla. Sa mga pare, may ganun din ba, Father? Kayo ba may mga habilin, may mga last will of testament din ba ang mga kaparian? Minsan kapag mga nag-uusap-usap sa mesa, yan, may mga kwentuhan ganyan. Lalong-lalo na kapag po may nabalitaan kaming namatay na pari, no, kapatid na pari, biglang sasagi sa isip, kaya kapag namatay ako, ganito ha. Ayoko ng matagal na burol, mga ganon. O kaya sasabihin ay, kapag namatay ako, ayoko magsaserve kayo ng biskwit na nasa lata ha. Mga ganon. Mga ganong paalaala. May ilang gusto, dapat nag-uumapaw nag-uumapaw daw yung pagkain. No? At walang magugutom na makikipaglamay. Mga ganong habilin. Pero alam po ninyo, siguro mga patawang pag-uusap tungkol sa kamatayan. But in a way, it's a practice. No? You are not setting aside or not escaping from the truth that one day we will all die. No, isa itong bagamat pa joke, no? Sa palagi ko, matapang 'yun na pagharap na darating ang araw ay lilisan tayo. So meron po kami required po kami gumawa ng
last will and testament, no? Na sinusulat po doon yung mga habilin namin. At syempre, i-encourage din po kami na nasabihin ito verbally dun sa mga kasama namin sa ministry, yung mga lagi namin nakakasalamuha. Tapos yung iba po nga sa mga religious, for example, at pinapractice ko din, yung sa tuwing aalis ka ng bahay, aalis ka ng kumbento, aalis ka ng room kung saan ka man naka-assign, plus aalis, medyo matagal yung pag-alis mo, yung mahalaga po na maayos yung room mo. Yung inihahanda mo na anytime, pwede kang mawala. So sana maayos mong iniwan yung tinirahan mo na maayos mo rin namang dinatnan dati. Yung mga ganun pong paghahanda. Tapos siguro yung iba po unti-unti na silang namimigay ng mga gamit, no? Mga bagay-bagay na they have probably accumulated all these years. Yun nga, saan mo naman dadalhin yun, di ba? So you might as well start giving them away while you're alive para hindi na sila magkagulo. Yung mga taong pag-iiwanan kapag sakasaling bigla kang yumao. So Father, alam ko natutuwa yung viewers natin kasi kailangan malinis iiwanan, no? Yung kung ano man yung area na pinaggamitan mo. So yan ang dadialogue nila ngayon sa mga anak nila. Hoy, maglinis kayo. Kasi pag namatay ka, dapat malinis yung pinag-iwanan mo. Anyway, ang dami-dami pa nating gustong i-discuss, Father, pero sana ay maanyayahan ka namin muli. Ngayon ay unang part pa lang naman ng ating serye on saying our goodbyes. So Father, pansamantala, ano ba ang gusto mong ibahagi sa ating mga viewers? Pansamantalang goodbye lang ito, hindi pa permanent goodbye. Mga minamahal kong taga-subaybay at mga lalong-lalo na aming mga minamahal na mga senior citizens. Ako po ay humahanga sa inyo, no, kasi nakaabot kayo sa ganyang edad. Hindi ko po alam kung aabot ako sa ganyan. Subalit, ito yung pagkakataon po na talagang lasapin yung mga taon na ipinagkaloob sa inyo ng Diyos. It's really a gift, no, a grace to have reached this age. But I think also it is a responsibility that you have to impart to us your appreciation of life. No, yung ang sarap pong makita yung mga lolo at lola na sa sabi nga twilight of their life ay nababanaagan ng tuwa, ng pasasalamat, ng contentment, no? At ginagamit po nila yung pagkakataon na ito upang hubugin pa yung mga taong ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos, no? Lalong-lalo na po yung mga pag-aalaga sa apo, no? Sa pagtutulong doon sa pagpapalaki ng mga anak, ng kanilang sariling mga anak. This is one way of really passing on, no, to the next generation the life that you live, no, and the faith that you lived out. Ito po yung tatanawin talaga namin na malaking utang na loob kasi kayo po yung mga tao sa aming buhay na nagturo sa aming magdasal at kung paano nagpapakita sa amin na itong buhay na ito hindi man parating madali at masarap pero natutunan naming yakapin at tanggapin anuman yung binibigay na hamon at mga sorpresa ng Diyos. So, in the twilight of our lives, no, this becomes a good opportunity really to give ourselves more, no? Kahit humihina na, kahit nararamdaman na natin na tumutunog na yung ibang bahagi ng katawan, no? At hindi na ganoon kasigla, it's still an opportunity for us to be a sacrament of love to the people around us. At yun po yung sa palagay ko pinakamagandang regalo na maibibigay po ninyo sa bawat isa sa amin. At sa ngalan din po ng mga anak at mga apo, pasensya na po kung minsan ay nagiging makulit kami o kaya ay hindi namin nabibigyan ng pansin yung sarili ninyong pangangailangan.
Hindi po nangangahulugan no, na hindi namin kayo mahal. Minsan po parang naiisip kasi naming mga bata na total, nandyan naman si mama, nandyan lang naman siya. No, but it's not an excuse for us to take you for granted. Mahal po namin kayo. Minsan lang hindi namin alam kung paano po ito i-express at paano ito sabihin, paano ito ipakita sa inyo. Pero please be assured po na sa ang sariling paraan, no, minamahal po namin kayo at mahalaga po kayo sa amin. Hindi namin maaabot ang kung ano man meron kami ngayon kung hindi dahil sa inyong sariling pag-aalay ng buhay at pagsasakripisyo para sa amin. Maraming salamat, Father Roy Rexel de Sena. At maya-maya lamang ay babasbasan tayo ni Father, ililid niya tayo sa isang magandang panalangin, hindi lang para sa ating mga buhay, kundi para na rin sa ating mga namayapang mahal sa buhay. So let us now dispose ourselves at gusto rin namin ipakita sa inyo ang ilan sa mga ka-community namin na namayapa na, may mga ilang larawan kaming ibabahagi sa inyo, but at the same time, you also picture in your minds and in your hearts your loved ones, ang mga alaalang dumaan, ang kanilang mga pangalan, lalo na po ang mga taong sa tingin nyo'y walang nakakaalala na sila ay maipanalangin. Father Roy. Samahan po ninyo ako sa ating panalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ng aming buhay at ng aming mga paglalakbay, maraming salamat po sa biyaya ng buhay, biyaya ng pananampalataya, at biyaya ng pagkakataon na maipadama namin ang aming pagmamahal. Maraming salamat po sa biyaya ng mga kaibigan, mga kaanak, mahal sa buhay, at lalo't higit ang mga minamahal naming yumauna. Hinihiling po namin, Panginoon, na patuloy niyo po kaming pagkalooban ng karunungan at tapang upang maharap ang aming buhay, lalong-lalo na po ang mga pagkakataon na kailangan naming sambitin at danasin ang pamamaalam. Isa sa mga katotohanan ng buhay ang paglisan. Tulungan po ninyo kaming kumapit sa inyo
at isalalay ang aming sarili sa inyo upang bawat paglisan na aming haharapin ay tunay na maibibigay din namin ang aming sarili. Sa bawat paglisan, Panginoon, damayan po ninyo kami at paalalahanan kami na kailanman ay hindi kami mag-iisa, sapagkat Ikaw ang Emmanuel, Ikaw ang Alpha at Omega, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ang lahat ng ito ay aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Let us praise the Lord. Give Him thanks. Maraming salamat, Father Roy Rexel Decena. Hanggang sa muli nating pagsasama. Until next week, Monday, see you all. 20% ang programang Puno ng Puso para sa mga seniors at para sa ating lahat. Bye!